Ito ang pinakamalalakas na armas at gamit ng Marines na pwedeng ipambangga sa NPA o kahit sa sino mang kalaban. Parang bago sa unang tingin. Pero ang totoo, mistulang pinulot ang mga ito sa tambakan. Galing sa bulok at kinakalawang na tangke, ang 4 na dambuhalang landing vehicle truck na nasa Marine Headquarters. Napagtyaga itong kumpunihin ng grupo ni Colonel Jonathan Martir. Mostly cannibalizing lang ginagawa namin yan. Ibig sabihin, sir? We have about 40 of these LVTs. We take out some parts, mga reusable parts, and recycle them into a new one. Ang 40mm Bofors na dating palamuti na lang ng mga barko ng Navy, gumagana na ngayon. They're ready for war. We test-fired them sa Crow Valley 2 months ago. Pati mga baril na laging bida doon sa pelikula ng mga Hapon, mas dekalibre pa ngayon. 1943 pa nang unang ilabas ang grease gun na ito. Kung tutuusin, pang-display na lang sana ito sa mga museum. Pero nagawan pa rin ang paraan para maging isa sa pinakamaasahang baril ngayon ng Armed Forces. Ang modified na grease gun ay ini-issue na ngayon sa mga special units ng Marines at Navy. We can shoot as good as an MP5. It's more powerful. It's using a 45 ammo kaysa sa 90. Hindi may pagkakaila na kailangan ng suportang pinansyal para maarmasan ng mga sundalo. Pero habang kapos sa pera, diskarte muna. Yun ba na rasyon ng Kapito? 24 oras.